Okay, ito yung malaking tanong. Totoo ba o peke? Paano natin malalaman kung ang isang propeta ay, alam mo na, lehitimong galing sa Diyos o baka isa lang palang magaling na impostor? Sa pagtatalakay natin ito, bubuksan natin mismo ang Biblia para hanapin ang sagot. Tara, umpisahan na natin. Para mas maintindihan natin, imagine mo to. May lumitaw na propeta ngayon. Grabe! Nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng patay, tapos alam pa niya yung mga pinakatatago mong sikreto. Agad-agad mo ba siyang paniniwalaan? Kasi diyan pumapasok yung problema, di ba? Kung ang galing ng ipinapakita niya, paano natin malalaman kung yun ba ay tunay na mula sa Diyos o baka naman isa lang itong napakalaking panlinlang? Buti na lang, ayon sa ating source, hindi tayo basta iniwang manghula. Ang Biblia mismo ay nagbigay sa atin ng parang isang spiritual counterfeit detection kit. May mga specific na tests tayong pwedeng gamitin para malaman kung ano ang totoo. So ano ang number one test? Napakasimple lang daw. Dapat lahat ng sinasabi niya ay ganap na tugma sa banal na kasulatan. Kung may sinabi siyang kontra sa Biblia, kahit isang maliit na bagay lang, ayun na, isa na yung malaking red flag. Teka. Marahil iniisip nyo, paano naman yung mga himala? Hindi ba sapat na yon na patunay? Kasi yon ang karaniwang akala, di ba? Kung may himala, galing agad sa Diyos. Pero ayon sa ating source, kailangan nating mag-ingat sa ganyang pag-iisip. Kasi ang himala, ang tanging pinapatunayan lang yan ay mayroong supernatural na kapangyarihan. At ang kapangyarihan na yan, sabi ng ating source, ay pwedeng manggaling sa dalawang lugar, sa Diyos o kay Satanas. Kaya hindi pwedeng himala lang ang basehan. Ngayon, tingnan nyo to. Napakalinaw ng pagkakaiba. Ang tunay na propeta, laging nakaayon sa Biblia, galing sa banal na espiritu ang impormasyon at itinuturo ka pabalik sa Diyos. Samantalang ang huwad, syempre, sasalungat sa Biblia, gagamit ng kung ano-anong kababalagan at ilalayo ka sa tunay na Diyos. Okay, so bukod sa mensahe, meron pa bang ibang palatandahan? Meron. Itinuturo din ng ating source ang mga pisikal na nangyayari sa isang propeta kapag siya ay nasa isang pangitian. Ito yung 6 na pisikal na senyales na tinipon mula sa mga libro ng Daniel, mga bilang at 2 Korinto. Interesting to ah. Una, manghihina tapos bibigyan ng kakaibang lakas. Hindi humihinga pero nakakapagsalita. Dilat na dilat ang mata at parang wala sa sarili o sa mundo. At take note ha, hindi naman kailangang lahat yan mangyari ng sabay-sabay. Okay, ngayong alam na natin yung mga tests mula sa Biblia, subukan nating gamitin. Titingnan natin na yon ang isang specific na tao sa kasaysayan ayon na rin sa ating pinagkukunan at titingnan kung papasa ba siya sa mga biblical tests na ito. Noong 1840s, may isang dalaga na nagngangalang Ellen Harmon na mas kilala bilang si Ellen G. White. Tinawag daw siyang maging propeta. At ang mahalaga rito, ang ideklara niyang misyon ay hindi para gumawa ng bagong doktrina, kundi para ituro ang mga tao pabalik sa Biblia. Yun pa lang, pasok na agad sa unang test na tinalakay natin. At grabe ang naging epekto ng kanyang ministeryo na nakasentro sa Biblia. Umabot sa buong mundo ang kanyang mga sinulat na ginawa siyang isa sa mga pinakanaisaling may akda sa kasaysayan. Ika-4, para maging eksakto. At hindi lang yan sinasabi ng mga tagasunod niya. Maging ang mga eksperto na hindi niya kapanampalataya, napansin din yan. Halimbawa, yung libro niyang Education, sinabi ng isang profesor sa Columbia University na higit 50 taon na mas maaga sa panahon nito. Wow! Ganon din sa usapang kalusugan. Sabi naman ng isang professor mula sa Cornell University, yung mga sinulat niya tungkol sa nutrisyon, kahit na sinulat yun bago pa man magkaroon ng modernong siyensya, hanggang ngayon daw wala pa ring mas mahusay na gabay. Talagang kapansin-pansin. So, matapos nating makita ang lahat ng to, bumalik tayo sa pangunahing tanong. Ano ba talaga ang papel o layunin ng isang propeta sa panahon natin? Sila ba ay nandito para magdagdag sa Biblia? Ayon sa ating source, malinaw ang sagot, hindi. Ang isang tunay na propeta ay hindi para palitan ang Biblia. Ang trabaho niya ay parang flashlight para bigyang liwanag ang Biblia at ibalik ang atensyon ng mga tao sa mga turo nito na baka nakakalimutan na. At dahil dyan, binibigyang diin ng ating source na seryosong bagay ito. Kung ang Diyos ang nagpadala ng propeta para gabayan, babalaan at akayin ng kanyang bayan, ang pagtanggi sa mensahero ay parang pagtanggi na rin sa nagpadala.
Kaya sa huli, ang hamon ay bumabalik sa bawat isa sa atin. Ang tanong ay hindi kung basta ka nalang maniniwala, kundi kung handa ka bang suriin ang lahat gamit ang nag-iisang pamantayan, ang Biblia. Nasa sayo na kung paano mo susubukin ang mga espiritu.